Hello guys, what's up guys? Wait, parang ang dilim. Lang, open ko lang stream ko saglit. Hello guys, good afternoon, good morning pa lang pala. Wait lang guys ha. Di kasi mapanood yung live ko guys. 1, 2, 3. Ano mapapanood live ko? Good night. Hindi guys. Good afternoon guys. Guys, 45 items tayo ngayon. Tapos mamayang gabi 40 items tayo. Kumain ka na ba? Siyempre guys, kumain na ako guys. Hello guys. Good afternoon guys. Kasi 12 na. Guys, try natin mag-solve gamit pencil ngayon. Pencil naman tayo. Thank you Azalea. Thank you tol. Kay Adrian, nag-share. Thank you. Okay. Ayan na tayo. Dumadami na kayo Pati age problems. May age problems mamaya guys. Sa last 5 items natin, puro age problem siya. Mamaya, after ng lahat ng to, may age problem tayo. Wala ka pa mock exam, sir? Wala pa tol. Di ko pa tapos Ang hirap gumawa. Di ko pa na-finalize yung mga items ko. Ilan po score nakuha? Saan tol? Try go. Oo guys, ituturo natin try go after ng civil service. Tapusin muna natin civil service guys. Okay, number 1 na tayo guys. The average of 24 numbers is 38. Okay, ito yung number of items natin, di ba? Tapos ito yung average nila. If 4 numbers totaling 112 are removed. Okay, ito muna tayo. Dito muna tayo mag-focus guys. Diyan muna tayo sa first part ng question. Ito ang gagawin natin dito guys. Ang gagawin natin dito is 24 multiplied by 38 muna. Kasi nga guys, kailangan nating makuha yung total. So 24 multiplied by 38 muna tayo. Ito, imu-multiply mo siya dito para makuha natin yung total nila. So pag 24 multiplied by 38, it would become 912, di ba? Ito yung total ng lahat ng items natin. Kasi nga, 24 numbers, yung average is 38. Kaya, 24 multiplied by 38 tayo. Ito yung makukuha, 912. Ngayon, if yung 4 numbers natin totaling 112 are removed, take note, pag removed, mababawas syempre. So dito, yung 24 na numbers, mababawasan ng 4, magiging 20 na lang siya. Kasi ngayon, 24 numbers, 4 na numbers yung maaalis. Removed kasi. Okay. Tapos, ang gagawin natin dito sa 912, ima-minus natin dito yung 112 na value ng 4 numbers natin. So, 912 minus 112, it is 800. Take note, yung 800 is consist of 20 items na lang yan. Okay? So, yung 800 na naging total na bago, i-divide nyo siya by 20. Ang magiging final answer natin would become 40. So, ang sagot natin is letter E, 40. Okay? Nababasa ba yung pencil ko, guys? Nababasa ba? Nababasa ba yung pencil ko, guys? Guys, mag-follow na. Hindi pa nagpa-follow, guys, ha? Eto, guys, di ba? Yung 24 numbers is the total number of items. Tapos, yung 38 naman is the average. Uy, nakapasa ka, tol! Yo, finds! Solid! Guys, IPM mo ka mamaya, tol. Pencil, guys, mas malambot sa kamay. Ang sakit na ng kamay ko, guys. So, yan, nagbubukol-bukol na kasi pag ballpen. Saan lang galing yung 20? Kasi dito, base dito sa question natin, di ba 24 items siya dati? Okay, 24 items siya dati. Tapos, sabi sa question, 4 numbers are removed. Kaya nagbawas tayo ng 4 na numbers sa 24, magiging 20 na lang siya. Ito tolo, removed. Di ba removed? Natanggal. So, yung 24 naging 20 na lang. Okay guys, sa mga magsi-civil service exam dyan guys, pwede nyo panoorin yung tips natin. Okay? May tips tayo na pinost kanina lang. Tapos, ganyan guys, 2 live streams tayo. Isa ngayong tanghali, tapos isa mamayang gabi. Bukas din guys, ganito ulit. Tanghali ulit, tapos gabi. Okay, number 2 na tayo guys. Take note, so number 2 is PEMDAS yung gagamitin. Okay?
Ito kasi yung PEMDAS, guys. Yung PEMDAS, makinig ha, yung PEMDAS, GEMDAS at saka BODMAS, they are the same. Okay, pare-pareha sila. Siyempre, mauuna si parenthesis, susunod si exponents, susunod si multiplication at saka division, tapos si addition at saka subtraction. Okay, i-clear out ko lang guys yung confusion nyo. Kasi alam nyo guys, sa ibang tao, akala nila, mas mataas ang multiplication kay division. Di ba? In which, hindi yan yung case natin. Mali to guys. Okay? Hindi mas mataas si multiplication kay division. They are equal guys. Parehas lang sila ng value. It is, kung ano yung mauuna, from left, papuntang right. Okay? From left to right tayo magbe-base palagi. Thank you, Aki. Soft tool. Okay, from left to right tayo palagi magbe-base. Kaya dito guys, pansin nyo, may parenthesis tayo. Kaya parenthesis yung unahin. Thank you, Aki. 240 divided by 6 multiplied by 4 minus 1 is 3 squared minus 12. Thank you, Aki. Salamat, tol. Ang dami. Ngayon, magiging 240 divided by 6 multiplied by 9 minus 12. Okay, 9 kasi 3 squared tayo, guys. Tayo sa Rina. Guys, take note ha, yung 3 squared is 9. Saan nakuha yung 3? Dito sa loob ng parenthesis natin. 4 minus 1 is 3. Squared is 9. Okay. Ngayon, nauna si division kesa kay multiplication, di ba? Kaya, from left to right yung basis natin. So, if mauna si division kay multiplication, division ang uunahin natin. So, it would become 240 divided by 6, it is 40 multiplied by 9 minus 12. 40 times 9 is 360 minus 12. Ang final answer natin would become 348 or letter E tayo. Okay, bakit hindi inuna si multiplication? Tol, PEMDAS tayo. Take note guys, kung anong mauuna, from left papuntang right ang uunahin. Okay? Nauna si division, kaya division tayo. Okay, division muna bago multiplication. Pero if may case naman kasi na nauuna si multiplication kay division, doon naman, uunahin natin si multiplication kay division. If nauna siya ha. Yun. Aga kasi dalawang live tayo tol eh. Dalawang live. Okay, number 3 naman tayo. Eto, sa number 3, 3-part question. Ay, 3 tao, 3 tao per work rate problem. Okay, ililista ko lang saglit ha. Si A, natatapos niya yung trabaho in 4 days. Si B naman, natatapos niya yung trabaho within 6 days. Tapos si C, tinatapos niya yung trabaho within 12 days. Pag nagtulong-tulong sila, A, B, C, gaano katagal? Take note guys, ang gagawin natin dito is, gagawin yung fraction to. Yung 4, gagawin yung 1/4. Yung 6, gagawin yung 1/6. Tapos yung 12, gagawin yung 1/12. Okay? Kasi yun yung work rate nila sa isang araw. Guys, sa mga gustong manood ng replay, mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makikita yung replay. Okay? Tapos guys, kukunin yung LCD nila. Ang LCD nila dito would be 12, di ba? So yung 12, i-divide mo dito sa denominator, tapos i-multiply mo siya sa numerator. So 12 divided by 4 is 3, times 1 is 3 pa din. Plus, 12 divided by 6 is 2, times 1 is 2 pa rin. Plus, 12 divided by 12 is 1, times 1 is 1. So it would become 6 all over 12. Oh guys, pang CS to. Tapos to guys, pag ganito na yung sagot nyo, i-reciprocal nyo lang. Okay, baliktarin nyo lang siya. So it would become 12 all over 6 or 2 ang final answer natin. Okay, take note like guys, gagawin nyo silang fraction. Yung 4, 6 at saka 12, gawin nyo silang ganito. Kasi yun yung work rate nila sa isang araw. Sa isang araw out of 4 days, isang araw out of 6 days, tapos isang araw out of 12 days. Kaya ganyan siya. Tapos dito guys, i-reciprocal nyo siya para bumalik siya sa dating form niya. Okay, yung 6 over 12, pag ni-reciprocal mo, it would become this one. So, pag dinivide mo siya, 2 ang magiging final answer natin. Guys, tap. Guys, tap. Okay, tap guys. Eto guys, pang civil service to guys. Why po 12? Kasi nga, LCD nila yung 12. Kailangan nyo makuha LCD guys.
Yes, tol, ganyan gagawin mo sa gantong problems. Oh, guys, 2 days lang yung tatrabuhin pag nagtulong-tulong sila lahat. Number 4 naman tayo, guys. If A is to B is 5 is to 9, ayan sinusulat ko lang and B is to C is 6 is to 11, ano yung value ni A at saka C? Take note, guys, hindi letter B ang sagot dito mali ang letter B. Hindi nyo pwedeng kunin yung value ni A tsaka value ni C. Bakit? Kasi nga, hindi equal yung B natin na dalawa. Okay, hindi sila equal. Kailangan maging equal lang dalawang to. Ang gagawin nyo para maging equal, ililista nyo sila. Eto, tapos eto. Gagawin yung B1 yan, at saka B2. Para hindi lang kayo malito. Ang B1 natin is 9, di ba? Ang B2 natin is 6. Kailangan nating makuha yung LCD nila or LCM. Kunin mo yung LCM ng 9 at saka 6. LCM ng 9 at saka 6 is 18, di ba? Okay, may goal ka na ngayon. Ang goal natin is maging 18 eto, tapos eto. So, ang goal natin is maging 18 yung dalawa. Paano maging 18 yung 9, guys? Paano magiging 18 yung 9? Paano magiging 18 yung 9, guys? Paano maging 18 yung 9? Paano, guys? Ano yung multiply natin sa 9? Tama. Times 2, di ba? Tama. Okay, paano maging 18 yung 6? Ano yung multiply natin sa 6 para maging 18? Ano yung multiply natin sa 6? Times 3, tama. Okay. Ayan, may idea na kayo. Kung ano yung minultiply mo dito sa partner niya, tol, dito sa partner niya, di ba? Kung ano yung minultiply mo dito sa partner niya, automatically, yun din yung imumultiply mo dito. So, yung 5, imumultiply din natin siya ng 2. Okay, kasi yun yung minultiply mo sa partner niya wait lang nawawala na akong hininga Kung ano yung minultiply mo dito sa partner niya, ayun din yung imumultiply mo dito. Okay, kung ano yung minultiply mo dito, ayun din yung imumultiply mo dito. So, 11, imumultiply din natin siya sa 3. So, 5 times 2 is 10, and 11 times 3 is 33. Ito na yung values natin. Ito si A, ito si C. So, 10 is to 33 tayo. Tol, paano mo nakuha yung 18? Kasi guys, pag di nyo alam kumuha ng LCM, ganito lang kadali. Ilista nyo si 6, ilista nyo si 9. Okay? 6 times 1 is 6, 6 times 2 is 12, 6 times 3 is 18. 9 times 1 is 9, 9 times 2 is 18. Yung unang number na pareha sila, yun yung LCM natin. Ito yung LCM nila, guys. Guys, sa mga gusto manood ng replay, eto dito nyo mapapanood. Bawal ko kasi banggitin Eto guys, dito nyo mapapanood yung replay. Dito guys dito nyo mapapanood yung replay sa red app. Thank you, Aki. Eto guys, dito nyo mapapanood. Dito. Okay, dyan yung mapapanood yung replay guys Thank you, Aki. Thank you, Tol. Next tayo guys, hanggang 45 items tayo. Same lang ba LCM sa LCD? Yes, pero yung LCD is for fractions. Okay, cube root. Sino gusto matuto ng cube root, guys? Guys, sino gusto matuto ng cube root sa shortcut pag may choices? Eto, guys. Ang shortcut natin sa cube root pag may choices is kunin yung last digits natin. Okay, kunin nyo lang yung last digits. So, 0, imumultiply mo sa sarili niya ng 3 beses. Yung 1, imumultiply mo din siya sa sarili niya ng 3 beses. Bakit 3 beses, tol? Kasi nga, cube root. Or yung number, i-raise mo sa 3. Meaning nun, number times number times number. Okay? So, ito yung magiging numbers natin. 0, 1, 2, 3, at saka 4. Okay? Maging 2 times 2 times 2, 3 times 3 times 3, tapos 4 times 4 times 4. Okay? 4 times 4 times 4 is 64, di ba? 3 times 3 times 3 is 27. Dito naman is 8. Dito naman is 1. At saka dito naman is 0. Okay, pansinin niyo yung mga last numbers natin. Yung last number dito is 0. So, automatically, mali na yung 30. Tapos, yung 1 naman, ang last digit natin is 1, di ba? Mali. Tapos, yung last digit dito is 8. Tapos, yung last digit dito is 8. So, tama yung 32. Ayun na yung magiging sagot natin. Okay, dito kasi 27. 7 yung last number. 8 yung last number dito. Mali din to. Dito naman, 4 naman dito, di ba? So, mali din to. Kasi 8 yung basis natin. Paano pag walang choices? Gagawan ko na lang video yan. Kasi secret ko na yan kung walang choices. Madali lang yan guys pag walang choices.
Yes, sa lahat ng number applicable siya. Okay, sa number 6 tayo, hindi 10% ang sagot ha. Sa number 6, hindi pwedeng ganito yung solution mo. Okay, mali yan guys. Mali ang ganito na solution. Okay, mali yung ganito na solution guys ha. Mali. Okay, eto naman guys. Eto naman. Thank you Junjun sa fire. Eto guys, kasi yung gagawin natin dito is ganito na lang. Okay, yung number daw natin, tataas ng 20%. Tuturo ko na yung shortcut. Tapos, yung number natin is nag-decrease, bumaba ng 10%. Okay. Take note, yung number palagi natin is 100%. Ayan guys, nakabilog. Okay, 100% palagi yung number. Dadagdagan natin siya ng 20%. Okay? Tapos yung 100% naman, babawasan natin siya ng 10%. Okay? Yung number dadagdagan natin ng 20%, yung number babawasan natin ng 10%. Kasi nga sabi dito, tumaas ng 20%, bumaba siya ng 10%. Take note, yung 100% palagi is a constant. Okay? Constant to palagi pag percentage. Whole kasi siya, or buo. So yung 100 plus 20% is 120%. Tapos, 100 minus 10% is 90%. Eto na guys, ang gagawin nyo dito. Gagawin nyo silang decimal. Ang decimal ng 120% is 1.2, di ba? Tapos, yung decimal ng 90% is 0.9. I-multiply mo na ngayon yan. I-multiply mo lang to guys. Ay, i-multiply nyo lang to. Tol, paano mag-multiply ng decimal? Okay, dali lang. Okay? Huwag nyo munang iisipin yung mga decimal place natin na mga yan. I-multiply nyo muna as is 12 times 9 is 108, di ba? Tapos, yung dalawang decimal place na to, bibilangin nyo sila pa left. Isang decimal place, pangalawang decimal place, eto na. Magbe-base na kayo ngayon. Di ba nagsimula tayo sa 100%? Tapos, naging 108%. So, ano yung difference nila? Ano yung difference? Siyempre, tumaas yung value natin ng 8%. Ayun. So, letter C. Thank you, Shurilin. Tapos kay Suri. Thank you. Malupit yan, guys. Si Rix. Legit. Malulupit yung mga yan. Okay. Ganon, kadali. Kumuha ng sagot. Eto, guys. Pag ganito yung question, wait lang ha. Eto kasi yung titignan nyo. Pag ganito, motion problem, di ba? Nag-e-exam kayo. Motion problem yung lumabas, tol. Motion problem yung lumabas. Diyos ko, motion problem yung lumabas. Pansinin niyo yung time natin tapos yung distance. Okay? Yung time natin yung taka-distance. Yung speed natin, di ba, is 108 kilometers per hour. Hindi natin kailangan ng kilometers per hour. Bakit hindi natin kailangan? Kasi nga, yung nasa choices is meters at saka seconds. So, kailangan nating i-convert yung kilometers per hour to meters per second, tol. Kailangan natin gawin ganyan. Paano natin gagawin ganyan? Ito ang shortcut, guys. Kasi ang shortcut lang, pag nagko-convert tayo ng values, okay, makinig ha, shortcut, pag nagko-convert ng values from kilometers per hour to meters per second, i-divide mo lang siya by 3.6. Okay, ito yung shortcut natin. Pag ganito yung conversion, ito yung value natin. Constant yung 3.6. Tama. Para maging meters per second ito, i-divide mo siya ng 3.6. Pero what if, tol, hindi ko alam mag-solve pag may decimal yung dinidivide? Eh, walang calculator sa exam. Ayun lang. Ganito ang gagawin natin pag walang calculator. Okay? Kung ano yung mauunang value, siya yung magiging nasa loob natin. Tapos, kung ano yung nasa pangalawa, siya yung nasa labas. Okay? Eto, i-move mo siya pa right. Isang jump. Okay, take note, isang jump ginawa natin dito. Dito din, magja-jump din tayo ng isang decimal place, tapos mag-a-add kayo ng 0. 108 divided by 36 is 3. 3 times 36 is 108. 0 na yan siya. Yung 0 na hindi nagamit, itataas mo lang siya dito. So, it would become 30 meters per second pala. So, alam na natin yung 108 kilometers per hour is equivalent din siya sa 30 meters per second. Ayan na, may speed na tayo, tol. Tapos yung given time natin is 40 seconds. Tol, di ko alam kung paano kumuha ng formula pag distance yung hinahanap.
motion problem. Paano yun, tol? Ganto, tol. Pag di mo alam ha, ganyan. Drawing ka triangle. Tapos, sa taas, distance. Dito sa baba, speed. Tapos time. Okay, takpan mo yung nawawala. Nawawala si distance, tol. Anong natira? Diba, speed multiplied by time? Ayun ang formula. Ayan na. Ang distance natin is equivalent sa speed multiplied by time pala. So, ang speed natin is 30 meters per second. Imumultiply natin siya sa time na 40 seconds. Maka-cancel out yung seconds. Matitira is 1,200 meters. Okay, letter C ang magiging sagot natin dito. Okay, saan na ko yung 3.6? It is a constant, guys. Okay, constant natin to, guys, ha, pag ganito yung conversion. Okay, pag kilometers per hour to meters per second, i-divide mo sa 3.6 yan. Kasi nga, constant ito. Constant. Constant, ha, constant. 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 Eto, madali lang to. Even integers. Take note. But 3.6, sige, explain ko na, di ba? Sa isang oras kasi, meron tayong 3,600 seconds. Makinig, sa isang kilometro, meron tayong 1,000 meters. So, 3,600 divided by 1,000, it would become 3.6. Dito natin ako yung value ng 3.6. Yan. Take note ha, 5 magkakasunod na even integers. Isang integer, pangalawa, pangatlo, pang-apat, tas pang-5. 5. Eto na. Eto yung total, di ba? Ang gagawin mo dito is yung total divided by total number of items. Di ba 5? Ayan. 220 divided by 5, it is 44. Okay. Yung 44 natin would be the median or gitna. Take note, pag nagdi-divide kayo ng ganitong division, ang makukuha nyo dyan is gitna. Okay, ito is the median. Or gitna ng 5 numbers. So, 44 siya dito. Ang hinahanap is median, di ba? Middle integer ang hinahanap or the median. Matik, ito na yung sagot. Kasi nga median yung makukuha mo pag magdi-divide ka. Ayan na yung sagot. Pero what if hinahanap yung mga numbers? Take note ha, even. So, ang gagawin mo lang dito, magbibilang ka lang ng mga even. May 42, may 40. Take note, pababa to, tapos pataas dito. 44, 46, at saka 48. Okay, kung gusto mo i-double check, i-plus mo na lang yan, 220 din labas niyan. Ito ang middle number natin dito. Ito, divided by ito. Okay? Okay. Paano kung 4 consecutive? Halimbawa, may 4 consecutive numbers tayo. Ayan, gusto kong tanong yan. Gusto ko yan. Ang median natin is paggigitnaan netong dalawang to. Kasi, most of the time, pag consecutive lang, may 0.5 yung sagot. Halimbawa sana, 4.5, di ba? Yung 4.5, kukunin mo yung number before 4.5, which is 4. So, 4 dito. Tapos, yung number after 4.5, which is 5. So, 5 dito. Ayun, parang gitna lang nila. Example lang yan ha. Hindi kasali sa question to. Example lang yun. Thank you, Dren. Guys, pwede kayong manood ng replay sa RedUp ha. Sa RedUp, guys, ang pangalan natin is Sir Arts. Oh, guys, ipopost natin to sa RedUp. Guys, huwag kayong magbanggit ng brand. Baka maban na naman ako. Aray ko. Eto, guys, yung RedUp. RedUp is S-I-R-A-R-X. Sir Arcs, guys. Sir Arcs sa RedUp. Oh, guys, pinost ko na din yung worksheet ko dito. Guys, i-subscribe nyo to, ha. Tapos, guys, kung may extra kayo na coins, mag-send naman kayo, guys. Thank you, Maki. Thank you, guys. Eto, number 9 na tayo. Number 9. A bus leaves at 60 Oh, sorry, hand heart. Sheesh, thank you. May pang-coke na ako, guys. Thank you, guys. Thank you, Yumi. Ito kasi, guys, sabi, yung bus daw leaves at 60 kilometers per hour. Ito yung speed ng bus natin. Guys, sorry di ko mababasa lahat. Nagsasolve tayo Baka mawala ka sa focus, guys. Kailangan nyo matuto, guys.
2 hours later, meaning nun, 2 hours nang nagbabiyahe si bus, di ba? Kasi nga, 2 hours later, saka lang umalis si car. Si car is 90 kilometers per hour. Take note guys ha, sobrang halaga ng 2 hours dito. Okay, sobrang halaga niyan. Yung 2 hours dito, imumultiply mo siya sa speed ng bus. Bakit sa speed ng bus, tol? Siyempre, para makalculate natin kung gaano kalayo yung bus ngayon sa car. Okay? So, 60 kilometers per hour times 2 hours is 120 kilometers. Ganto na kalayo si bus kay car. Mamaya guys, ito-drawing natin para maintindihan nyo lalo. Tapos, ang gagawin natin is ima-minus nyo yung speed ni car sa speed ni bus. So, speed ni car minus speed ni bus. Okay? So, speed ni car na 90, speed ni bus na 60. So, ang difference of speed nila is 30. Okay? So, etong 120 kilometers, i-divide natin siya sa 30. Ayun na yung magiging sagot natin. Ang magiging sagot natin is 4 hours na lang. Letter B. Okay, take note kasi, di ba? Halimbawa, ito yung start. Okay, ito yung start. Ito si bus, ito si car. Ito. Tapos dito yung daanan nila. Tapos, si bus daw, umalis siya. Umalis si bus at a speed of 60 kilometers per hour. Andito na si bus ngayon. Andito na si bus. Yung speed niya is 60 kilometers per hour. Tapos, 2 hours na siya nagbabiyahe. Siyempre, 60 kilometers per hour times 2 hours is 120 kilometers. So, yung layo ni bus kay car ngayon is 120 na. So, 120 kilometers na dito, papunta dito. Diba? Tapos si car is 90 kilometers per hour, si bus naman is 60. So, ipag-minus mo yan. Makukuha mo yung difference na 30. Yung difference na 30, ipang-divide mo sa distance na nagawa ni bus kay car. Ayun. 4 hours niya mga Hello, Ant! What's up? Guys, i-follow nyo si Ant. Tropa natin yan, guys. What's up, Ant? Let's go! Okay, number 10 tayo, guys. What is 196 squared minus 5 times 6? Thank you, Deku. Guys, anong sagot nyo dito? Anong sagot nyo dito? Anong sagot nyo? Comment your answers. Thank you, Ant. Guys, estudyante ko yan, si Linda Walker. Well, bata ko lang yun, guys. Ako nagturo dun eh. Joke lang. Anong sagot nyo? May letter C. Si Ethan. Sige, i-check natin yung mga nag-letter C ha. Sino pa? 166. May 166 din. Check din to. Letter B. Sige, i-check natin ulit. Puro letter B sagot ha. Letter D. Wow, may letter D din. Ano ba? Talaga ang sagot. Hindi ako teacher, guys. Anong tamang sagot? Kay 160. May 160 din. Eto guys, ang gagawin natin, ito muna kasi, 196 divided by 14 is 14. Squared minus 5 times 6 is 30. Okay, eto, divided by this one would be this. So, 14 squared is 196 din. Minus 30, so final answer natin would become 166. So, tama yung mga nag-letter B. So good guys, you're so good. Okay, simple interest. Simple interest is equal to principal multiplied by the rate multiplied by our time. Okay, eto na ang simple interest. Principal times rate times time. PRT. PRT. Guys, PRT tayo. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys ha. Wala kayo, di kayo nagpa-follow. Wala na, nagtatampo na ako. Thank you, Mama A. Thank you, Tol. Tatampo na ako. Eto na, guys. Eto yung principal. So, 12,000. Multiplied by, yung rate natin, gagawin natin siyang decimal. Okay? Decimal. 0.06 ha. 0.06 multiplied by 3. Okay. Paano mag-multiply pag may decimal places? Ito gagawin mo. Ito muna, makinig. 12 times 6 is 72, di ba? Tapos, kopyahin mo yung tatlong 0.
Dito may dalawang decimal place tayo. Ayun o, dalawang decimal place. Kaya, magbibilang ka ng dalawa pa left. So, it would become 720 na lang. Times 3, it would become 2,160. Okay, bakit hindi 0.6? Take note guys ha, pag 6%, iba siya sa 60%. Okay? Yung 60% kasi is equivalent sa 0.6. Pag 6% naman, it is 0.06. Okay? Magkaiba silang dalawa. Ang bilis yun naman. Ang bilis yun naman sumagot. Ba't may sagot kayo agad? Nagka-calculator kayo, no? Wala ito mga guys. Galing ang gagaling nyo. Ito kasi, ang technique dyan, di ba? 18% of 2,500. Pag nabasa nyo yung of, multiplication palagi yan. Okay? Pag nabasa nyo yung of, multiplication, huwag kayong malilito. Tapos, yung 18% is 0.18. Gagawin yung decimal. Tapos, 2,500. Ang technique dito, guys, eto muna, multiplied by this one. Okay? Eto muna, ita-times nyo dito. So, 18 times 25 is 450. Kopya nyo yung dalawang 0. 1, 2. May dalawang decimal place dito, kaya dalawang decimal place din dito. Ang sagot natin is 450. Okay. Ayan ang sagot. Guys, sa mga gusto manood ng replay, dito ay sa Red App, search nyo, Sir Arcs. Tapos, kung kailangan ng password, ang password ko guys is, eto. Pag kailangan ng password, eto yung password. Eto yung Red App ko guys. Red App is yung box. Yung rectangle na may triangle. Ito. Ayan. Ito yun o. Red App. Yan. Ito guys, yung rectangle na may triangle. Ito. Hindi yan guys ha. Wala yan. Ito. Ayan. Ito. Hindi mabubuan. Wag kayo mag-mention ng brand kasi. Guys, wag kayo mag-mention ng app. Nagagalit ako sa inyo eh, no? Red App lang. Number 13. Tatlo, di ba? A is to B is to C. Si A, 6 days niya bago magawa. Si B naman, 9 days niya bago magawa. Si C naman, 18 days niya bago magawa. Okay. Pag nagtulong-tulong sila, ang gagawin nyo is gawin yung fraction. Yung 6, gagawin yung 1 over 6. Yung 9, gagawin yung 1 over 9. Tapos yung 18, gagawin yung 1 over 18. Okay? Yan lang gagawin nyo. Eto, gagawin yung 1 over 6. Yung 9, gagawin yung 1 over 9. Yung 18, gagawin yung 1 over 18. Tapos, syempre, hindi pare-parehas to. Di pare-parehas yung mga denominator. Kailangan nyo ng LCD ngayon. Tol, paano kumuha ng LCD? Paano? Ilista mo lahat yan. Guys, mag-follow na kayo. 6, 9, tapos 18. Ililista mo. 6 times 1 is 6. 6 times 2 is 12. 6 times 3 is 18. 9 times 1 is 9. 9 times 2 is 18. 18 times 1 is 18. Ito yung LCD. Unang number na magparehas sila. Yun ang LCD. So, ang LCD natin would become 18. 18, i-divide mo sa 6. 18 divided by 6, i-multiply mo sa numerator. Okay? 18 divided by 6 is 3 times 1 is 3. Plus 18 divided by 9 is 2 times 1 is 2. Okay? Plus 18 divided by 18 is 1 times 1 is 1. 3 plus 2 plus 1 is 6 all over 18. Eto guys, ire-reciprocal nyo lang, babaliktarin nyo lang ulit. Kasi nga guys, di ba? Yung 6 kanina, ginawa nyong 1 over 6. Ba? Yung 9, ginawa nyong 1 over 9. Eto naman dito sa final answer, babaliktarin nyo yan siya. Kung ano yung nasa baba, itataas nyo. Nasa taas, ibababa nyo lang yan. Magiging 18 over 6, it would become 3. So, 3 ang sagot natin. C, 3. Eto guys. O sige, number 14. Paunahan na kayo mag-calculator.
Paunahan tayo sa number 14 guys. So, sagot dito 27. Bagal nyo naman. $27 guys. 27 guys. Kasi, di ba, last number method tayo. Yung 5 times 5 times 5 is 125. 5 dito, 3 yung last number dito. Mali. Dito, same process. 6 times 6 times 6 is 216. 6 dito, 3 dito. Mali. Eto naman, 7 times 7 times 7 is 343. 3 dito, 3 din dito. Check. Check. Easy, di ba? Last number, pag nag-match dito, yun na yung sagot. Wala nang iba. Wala nang iba. Sino naguguluhan sa ratio, guys? Sino naguguluhan sa ratio? Guys, ang dami nyo nanonood, hindi kayo nagtatap-tap pa. Ano tayo dito? Magkakaaway ba tayo dito, guys? Para na nagtampo yung bigas sa inyo yan. Hey, Engineer Abby. Uy, Engineer. Sana magawan mo ako bahay, Engineer. Guys, sige na guys. Mag-tap-tap kayo, guys. 1.5 nanonood. Sige, kakalculate ko lang ha. 16K na tap-taps. Tapos, 1.5 nanonood. Diyos ko po. Na nga. Focus. Eto, ang sagot dito, ganito pag di mo alam ratio. Tignan mo yung given na to. Diba? 256 students yung binigay. Hindi sinabi kung lalaki or babae. Okay? Students. Pag students yung binigay, automatically total value natin yan siya. Kasi, kabuuan ng boys at saka girls yan. Okay? Total value. Yung boys natin, eto yung value. Yung girls, ayan. Okay. Kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Okay? Total ratio, i-add mo lang tong dalawang ratio. Ayan. Di ba magiging 16? Ngayon, ang gagawin mo dito is total value, i-divide mo sa total ratio. 256 divided by 16 is equal to 16, di ba? Di ba? Ito na yung basis natin. 16 ang imumultiply natin sa value ng hinahanap, which is girls, di ba? Ang value ng girls natin is 9. So, 16 multiplied by 9, it would become 144. So, final answer, guys, is letter D. Gagaling, ang lulupit! Para kayong gagaling nyo. Good job, guys. Good job. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo. O, tignan nyo guys, isang question lang na doble yung top. Okay. Sa number 16, okay, 32K ngayon, 32K. Kanina, 16K sa number 14, ay 50, di ko alam. Basta yan, ayoko na. Okay na, focus na tayo. Okay, makinig ha, PEMDAS. Sa PEMDAS guys, from left papuntang right. Okay, kung anong mauuna, from left papuntang right. Left to right. Okay, makinig ha, division na una kay multiplication. Kaya, division ang uunahin mamaya. Okay, pag nauna siya, kesa dito, ito yung uunahin natin. Okay, magiging 48 minus 36 divided by 6 multiplied by 4 minus 1 is 3. Okay. Ay, but divided, minus 36 divided by 6, tama. Ayan na. Nauna si division kay multiplication, kaya division ang uunahin natin. Okay. 48 minus 36 divided by 6 is 6. Multiplied by 3. 48 minus 18, it would become 30. So, letter B. Guys, huwag kayong malilito. Please ha, huwag kayong malilito dito. Dito pala. Okay? Sa multiplication at saka division, they are equal. Depende kung anong mauuna from left papuntang right. Same with addition and subtraction, guys. Okay? From left papuntang right tayo. Kung nauna si addition, edi mas mataas si addition. Kung nauna si subtraction, edi mas mataas siya. Diba? From left papuntang right tayo palagi.
Okay, huwag kayong malilito dun guys ha. Huwag kayong malilito. Guys, ang dami nagpa-follow guys. Mag-follow nga kayo guys. Thank you E. Heart E. Mali yan sa tunay na buhay. Bakit hindi mo nagamit? Number 17 guys. Okay? A is to B is 8 is to 15. Okay? Eto at saka ito. Tapos, B is to C is 9 is to 20. Kunin nyo lang dyan guys yung dalawang to. Yan ang kunin nyo. Dalawang yan. Okay, yung dalawang yan yung kukunin nyo. Gagawin nyo silang B1 at saka B2. B1 natin is the first value. So, 15 ang B1 ha. Ang B2 natin is 9. Okay. B1, B2. Okay. Ngayon, kukunin natin yung LCM nila. Least common multiple. 9 at saka 15, di ba? Isusulat mo lang pag di mo alam LCM. 9 times 1 is 9, 9 times 2 is 18, 9 times 3, 27, 36, 45. 15 times 1, 15, 30, tapos 45. Ayan ang LCM. Unang number na pareha sila. So, 45 ang LCM. Ang goal natin is maging 45 silang dalawa. Paano magiging 45 ito at saka ito? Anong i-multiply mo dito para maging 45? Thank you, Jacobs. Ano i-multiply natin sa 15 para makuha yung LCM na 45? Ano i-multiply natin? 3. Tama. Okay. Anong i-multiply natin sa 9 para makuha yung 45 na LCM? Di ba 5? Okay, dito na kayo hindi malilito. Huwag kayo malito dito. Kung ano yung minultiply niyo sa partner niya, di ba? Kung ano yung minultiply niyo sa partner niya, ayun din yung i-multiply niyo dito. Sa 15, di ba? 3 yung minultiply niyo. Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Ngayon, sa 8 naman, i-multiply natin yan sa 3. Siyempre, 3 yung minultiply mo sa partner niya eh. Tapos, kung ano yung minultiply mo sa 9, ayun din i-multiply mo dito sa partner niya. So, it would become 20 multiplied by 5. 8 times 3 is 24. 20 times 5 is 100. Okay? Ay, 100. Tama. 20 is to 100. 24 is to 100. Okay. 24 is to 100. Eto guys, pwede pa tong i-reduce sa lowest term. Alam niyo mag-lowest term? Alam niyo mag-lowest term? Same kasi yan sa 24 all over 100. Pwede niya i-reduce sa lowest term. So, i-lowest term nyo. Anong sagot pag nag-lowest term tayo? Lowest term. 6 over 25. Ang babagal eh. Letter D. Lowest term palagi ang sagot ha. Pag nag-exam kayo, lowest term palagi ang sagot. Hindi pwede ang hindi lowest term. Okay. Good job. Sa mga nanonood, good job. Mag-send kayo ng heart me para mabait tayo ngayong araw. Guys, payag ba kayo? Mag-live ako araw-araw? Payag ba kayo guys? Mag-live ako araw-araw? Hindi eh. Ang init guys. Mahibad na ako. Okay. Dito, how far? Pag ganyan yung tanong, distance palagi hinahanap. Okay? Distance is equal to speed multiplied by time palagi. Pag distance ang hinahanap, speed multiplied by time palagi. Thank you, Rick's Archive. Thank you. Hala. Ito yung speed natin. So, 20 meters per second multiplied by our time na 75 seconds. S yan na, S. Anong sagot? Paano mag-lowest term? Manood kayo sa YouTube guys. Kasi mahirap naman kasi guys, ituro lahat eh. Guys, tinuturo ko lang yung mga mga magaganda. Magagandang matutunan ng mga tao. Aga mamayang gabi, may live pa ako guys ha. Anong sagot? Letter B, mali. 20 times 75 is 1,500. Cancel out yung seconds, matitira si meters. Kaya sagot natin is 1.5. Ang init naman. Grabe naman yung init ngayon. Ano bang trip ng init? Yan, sagot. 1.5.
Guys, ang gagaling niya naman, may extra ba kayo dyan, guys? Pautang nga muna ako, guys. Guys, mamayang gabi, ang oras ng live natin is eto. Or, eto. Nice. Guys, yung soft copy nasa blue app. Eto. V-app. Parehas ng pangalan ko sa Toktik yung blue app. Tapos, yung red app is eto. Tapos, replay. Andito yung replay. Okay? Screenshot nyo na. Pangit ang sulat ko, guys. Guys, ang init no. May extra ba kayo dyan, guys? May extra ba kayo dyan, guys? Wala ako gabi, wala. Number 19. Pag hinahanap yung total, ganito lang. Total number of items multiplied by their average. Ayan lang naman formula natin dyan, guys. Okay? Total number of items multiplied by their average. So, 28 multiplied by 40 lang yan. Para makuha yung total natin, ang total natin would become, panglet, pwede rin to. 120. Take note guys ha, pag total yung hinahanap, it is total number of items multiplied by their average. Multiply nyo lang yan. Okay, ang init. Naglalag yung cellphone ko ata. Nag-iinit ba? Inhit ang cellphone ko. Ayan na. Okay, number 20. A number decreases by 35%. Yung number daw natin, bumaba siya ng 35%. Tapos yung decrease natin is 140. Ano yung original number? Gagawin nyo tong decimal, syempre. 0.35n is equal to 140. Ang init, grabe ko. Okay. Ngayon, i-divide mo both sides na yung Fariza ng 0.35 para matitira si n. Okay, cancel out to, matitira si n natin. Tol, paano mag-divide pag may decimal? Ganito lang naman yan, guys. Kung ano yung nasa taas, ayun yung nasa loob, ha? So, 140 sa loob, 0.35 yung nasa labas. Dito, may dalawang decimal place. Isang jump, pangalawang jump. Dito rin, isang jump dito, pangalawang jump dito. Mag-add ka ng dalawang zero. Okay, 140 divided by 35 is 4. 4 times 35 is 140. Zero na yan, di ba? Thank you, Fel. Thank you, Fariza. Yung dalawang zero na hindi nagamit, itataas mo lang. So, sagot natin is 400. Okay. So, 400 ang sagot. LCM naman, guys. Madali lang ang LCM, guys, ha? Pinakamadali yung LCM. Legit, guys. Pinakamadali ang LCM. Ba't meron kasing sulat dito? Magbubura lang ako saglit, guys. Wala na akong space, eh. Eto guys, pag LCM, drawing lang kayo ng pabaliktad na divide. Tapos, ilista nyo yung 18, 24, at saka 30. Okay. Anong number ang pwedeng ipang-divide sa lahat? Diba pwede silang i-divide lahat by 6? Diba? 18 divided by 6 is 3. 24 divided by 6 is 4. 30 divided by 6 is 5. Okay, take note guys ha, LCM ang hinahanap. Meaning, kailangan maging 1 lahat to. Kailangan nilang maging 1 lahat. So, ang pwedeng i-divide sa 3 is 3. 3 divided by 3 is 1. Eto, hindi pwede. Pag hindi pwedeng i-divide dito, kukopyahin mo lang sa baba. Same with this one. Ngayon, pwede yung 4 dito. 4 divided by 4 is 1. Kopyahin mo lang yung 1, matitira si 5. Tapos 5 naman dito. 5 divided by 5 is 1 na lang din yan. So, 1, 1, 1. Eto mga to, multiply mo lang. Okay? Pwede din multiply agad. By process kasi ginawa ko to eh. Pag shortcut ko, nahirapan na sila eh. 6 times 3 times 4 times 5. Okay. 6 times 3 times 4 times 5 is 20, 60, 360. Sagot natin letter D.
Okay, letter D. Hanggang number 45 lang tayo guys ha. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo. Least common multiple guys. Mag-follow na kayo guys. Okay. Pwede palang gawin ng ganito. Yung 4 squared guys, equivalent yan sa 16 ha. Okay. Yung 5 minus 2, equivalent yan sa 3. Magiging 540 divided by bracket 9 multiplied by 3 plus 16. Okay? Anong sagot? Anong sagot natin dito guys? Anong sagot? Sa mga hindi pa nag-follow, syempre mag-follow na kayo guys. Ha? Okay, mag-follow na kayo guys. Di ba kayo nag-follow? Aray mo, buddy. Guys, thank you. Pa 90k followers na tayo, guys. Thank you, guys, ha. Pwede kayo mag-follow palagi. Okay? Pa-follow nyo lang ako. So, it would become 540 divided by 27 plus 16. 540 divided by 27 is 20 plus 16. It would become 36. Agay, age problem. Ayan na ang age problem, guys. Anong sagot? Sa number 23? Ay, hindi. Number 22 pa lang tayo. 36, guys. Eto, age problem. Pag age problem, ganito. Huwag kayong malilito, ha. Kung sino yung mas bata sa age problem, siya yung magiging X. Okay? Yung son yung mas bata, kayo automatically siya yung X. Yung father naman daw natin is 4 times na mas matanda sa anak niya. Kaya 4x. Based dito. Okay? Huwag kayong mag-assume ha. Huwag kayong mag-overthink. 4 times. Okay? 4 times. Ngayon, ang gagawin natin dito, their present sum is 75. Sum meaning, ipa-plus natin yung dalawa. So, it would become 4x plus x is equal to 75. Take note, ipa-plus natin sila ha. Kasi nga, sum. Pag sum, plus. Pag difference, minus. Ito na guys ha. 4x minus x. Ano sagot dito guys? 4x plus x pala. Sorry. 4x plus x. Ano sagot? Ito muna. May sagot kasi kayo agad. Di problema sa inyo. Gusto nyo agad sagot eh. Pwede ba x plus 4x? Pwede naman guys. Okay, tama. 5x. Alam nyo ha. Kasi may 1 palagi dito. 4x plus x is 5x is equal to 75. Para matira si x, we need to divide both sides by 5 syempre. Cancel out. Cancel out. X is equal to 15. Okay? Si son natin is 15 years old. Si father naman is 4 times na mas matanda sa anak niya. Okay? 4 multiplied by 15, it would become 60. Thank you, Ash. Okay. Ito si Lito Sanchez 23. Kulang ka ba ng pansin sa bahay nyo? Thank you, Carmela. Guys, wag kayo magpapansin dito sa chat, guys. Pag negative naman i-comment nyo. Okay? Kulang pa pansin sa bahay nyo, guys. Okay, eto guys. Ganito gagawin natin dito ha. Eto muna. Tapos nabasa yung off, di ba? Pag off, it is multiplication. Okay? 0.96 over 1. Yung 96 guys, pwedeng i-divide, di ba? Yung 96, pwede siyang i-divide by 8. Tama? Tama. So, 96 divided by 8 is 0.12. Ay, 0.96 divided by 8 is 0.12. Ngayon, 8 divided by 8 is 1. Matitira, ito na lang. 7 times 12, 84, di ba? Ayan na yung sagot. Eto kasi, wait lang ha, may puzzle. Okay? 0.96 divided by 8 is 0.12. 8 divided by 8 is 1. Para na-reduce na agad. Yan, 7 times, ba't mo lang sagot? 7 times 12 is 84. So, 84. Eto guys. Oh, bakit ganito? Perimeter.
Guys wait lang ililista ko lang mga formula na kailangan natin. Perimeter is equal to 2 multiplied by length plus width. Tapos, ang area ng rectangle is length multiplied by width. Okay, wait lang nilista ko lang yung mga formula. Eto daw, eto yung P natin, siya yung perimeter. Eto naman is yung L natin, siya yung length. Okay? Eto si perimeter, eto si length. So, eto yung gagamitin nating formula. Take note, etong mga to is formula ha. Formula of rectangle. Okay, rectangle ha. Yung perimeter natin, papalitan natin ng 120 is equal to 2 multiplied by length natin na 35 plus width. Okay, ayan na. Ngayon dito guys, ang gagawin nyo dito is divide both sides by 2. Bakit 2? Para ma-cancel out yan. Okay, cancel out, cancel out. 120 divided by 2 is 60 is equal to 35 plus width. Okay? Transpose na lang gagawin mo dyan. Yung positive, syempre magiging negative. Ayan. Yung positive dito, pag transpose mo, magiging negative siya dito. Pansin nyo? So, width natin would become 25. Yung given length natin is 35. Ayan na. Ito yung length given, tapos yung width na nakuha natin is 25. Ngayon, ang formula natin sa area, di ba, is length multiplied by width, di ba? Di ba? So, yung multiply mo lang yan, tol. So, 35 multiplied by 25, it would become 875. So, letter D. Yes, guys. Okay, dito nang galing yung 25, guys. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na, guys. Pa 90k nyo na ako, guys. Last 500 followers. Basic. Kaya nga tinuturo ko yung basics, guys, eh. Hindi naman mahirap to, guys. Thank you! Thank you, Perd. Guys, kagagaling ko lang kasi sa guidance kahapon, guys. Na-guidance ako kahapon, Perd. Okay. Guys, ulit ha. Sa mga gusto ng replay, nasa red up siya. Red up. Okay? Red up ko is eto. Ayan. Sa mga gusto ng replay, andito yung replay sa red up natin. Red up. Ayan. Eto nga oh. Okay? Take note ha. Eto yung shortcut ulit. Lumabas na to kanina. Pag ganyan yung conversion, pag kilometers per hour to meters per second, kailangan yung i-divide yung value by 3.6 ya. Okay, ito yung formula. Shortcut to. Shortcut. Okay, shortcut. Pag ganyan yung conversion. Gagawin mo lang, 144 sa loob, 3.6 sa labas. Okay. Okay, pag ganito yung conversion, ito yung shortcut. Huwag nyo nang hanapin kung saan kinuha. Kasi shortcut nga eh. Eto guys, i-jump nyo siya pa right. Isang decimal place. Kung nag-jump kayo dito, magja-jump kayo din dito. Mag-add ka ng 0. 144 divided by 36 is 4. 4 times 36 is 144. 0 na yan. Yung 0 dito, itataas mo lang dito. So, 40 ang sagot. Okay. Uy, okay na. Last con tayo guys ha. Hanggang number 45 lang tayo guys. Guys, mamayang gabi live ako ha. Guys, huwag kayo mag-absent mamayang gabi. Mamayang gabi, mga 7:30 or 7:45 ang live. Okay? Eto, mamayang gabi ha. Mag-absent. Late. Ay, mag-absent. Kailangan ng barangay certificate. Okay? Tapos guys, kung naguguluhan kayo sa PEMDAS, pwede nyo mapanood yung video ko. May video ako sa PEMDAS guys. Ayoko na ipanood. Magagalit na naman kayo. Okay dito guys ha. Ganito gagawin natin dito. 7/10 minus 3/20. Eto muna kasi naka-parenthesis. Thank you, Shadow. Ayan muna. Tapos, kukunin mo yung LCD.
LCD, least common denominator. Okay, ang LCD nila is 20. 20 divided by 10 is 2, times 7 is 14. Minus 20 divided by 20 is 20 divided by 20 is 1, times 3 is 3. So it would become 11 all over 20. Ngayon, yung value daw na yan, i-divide nyo sa 1/4. Okay, division of fractions to ha. Yung una, i-keep mo. Eto, i-change mo. Tapos eto, i-flip mo siya. Keep, change, at saka flip tayo dito. Keep, change, flip. Anong ibig sabihin nun, tol? Eto, yung una, same pa din. Yung division, i-change mo into multiplication, tapos babalik ta rin mo to. I-flip mo siya. Okay, flip ha, flip. Eto, tataas. Ayan, bababa. Flip nga, di ba? Ngayon, ang gagawin mo dito, multiply ka na. 11 times 4 is 44 all over 20. Pero tignan mo yung choices, tol. Puro decimals, di ba? Kikita niyo yung mga choices, puro decimals. Di ba? Yung 44, ayun yung nasa loob natin. Yung 20, yun yung nasa labas. 44 divided by 20 is 2. 2 times 20 is 40. 4 matitira. Di na pwede, di ba? Decimal place, then 0. Ayan na, 0. 40 divided by 20 is 2. 2 times 20 is 40. So, 2.2 ang magiging sagot natin. Okay, 2.2. Eto na, 4 numbers na lang. 4 consecutive integers. Okay, magkakasunod na 4. Take note ha. Too complicated, time is limited when answering an exam. Take note, I'm just teaching you the basics. Kasi hindi mo naman matututunan yung shortcut pag hindi mo alam yung basics. Okay? PS lang. Postscript. Okay, sorry ha. PS. PS. I'm teaching the basics para alam mo yung shortcut. Hey, pag 4 numbers guys, pag 4 numbers tayo dito, di ba 4 numbers to? Pag 4 numbers, yung gitna palagi natin is yung middle na dalawa. Makikita nyo kung bakit. Di ba yung 198? I-divide mo siya sa 4. Okay, 198 divided by 4 is 44. Wait lang ha, 40, 38, 7, 48, 36, 49.5. Okay, eto siya. Pag dinivide mo yung 198 by 4, it would become 49.5. Take note, eto yung 49.5 sa gitna ng 2 at saka 3. So, kukunin mo yung number before 49.5, ilalagay mo siya sa 2. And after 49.5, may 50 tayo. Nagbibilang ka lang dyan kasi consecutive, di ba? Ayan. Ayan ang mga number. Pag pinag-add mo yan, 198 yan. Diba? Tapos, hinahanap natin yung largest. Ang largest, guys, syempre yung pinakamalaki. So, it would be 51. Ang gagaling nyo naman, guys. Okay, take note ha. Dito sa gitna ng 2 at saka 3, yung 49.5. Kaya, kukunin mo yung number before and number after. Saan nakuha yung 4? Sa question. Guys, basahin niyo yung question, guys, para hindi kayo nagtataka kung saan nakukuha yung mga numbers. Okay? Okay? Oh, interest. Simple interest ulit. Simple interest. It is P times R times T. Ay, nawag ballpen ko. Anong sagot? Ito yung P. Ito yung R. Ito yung T. PRT lang yan, guys. It would become 9,000 multiplied by 0.08 multiplied by 3. Take note, guys, ha, 0.08 to, hindi 0.8. Okay? 9,000 times 0.08 is 720. Eto, pag pinag-multiply mo dito, 720.
multiplied by 3, it would become 2,160. Gagaling nyo. Gagaling. Para kayong nag-aral. Gagaling nyo. Gagaling nyo naman, guys. Guys, tap nga tayo, guys. Thank you, guys, ha. Tap nga tayo, ganyan, guys. Sige na, guys, oh. Guys, i-share nyo yung live natin. Grabe, mabait nyo naman. Okay. Number 30. Ang gagawin natin dito, ganito, ha. Ito yung limit, di ba? Hanggang 40 lang tayo. Di ba yan yung limit natin? Di ba yan yung limit? Ang gagawin nyo, 40 divided by 8 is equal to 5. Okay? Hindi to 1 over 5, ha? Mali ang 1 over 5 dyan. Okay? Mali. Yung 5 dito, siya yung magiging numerator natin or sa taas ng fraction. Siya yung 5 dito. Tapos yung 40 dito, siya yung magiging denominator natin. Ayan siya. Hindi siya, kung eto yung nakuha mo, ayan na agad yung magiging sagot. Mali. Okay? Kung ano yung nakuha mo dito, siya yung magiging numerator natin dito. Okay? Okay. So, yung 5 over 40, pag lowest term, it would become 1/8. Good job. Good job. Good job, guys. Saan ang galing yung 5? Ayan, oh. 40 tapos multiple ng 8, di ba? So, 40 divided by 8. Ito siya. Ay, yung 5 na nakuha nyo, siya yung numerator natin. GG's. Guys, hanggang number 45 lang tayo, guys, ha? Okay, anong sagot? 36. 36. Kasi, Napolcom pwede. Kung trip mo. Kung trip mo, pwede. Parehas. Yan o, ganyan lang yan. Ayan lang. Diba? 36. Kasi nga last number method tayo. 4 times 4 times 4 is 64. 4 yung last number dito, 6 yung last number na hinahanap. 5 times 5 times 5, 125. 5 yung last number dito, 6 yung last number dito. Kaya mali. Mali. Mali din to. Tsaka mali din yan. Ito lang. Kung parehas ito, yung last number dito, tapos yung last number dito, yun na yung magiging sagot. Applicable yan sa lahat ng cube root. Syempre naman, tol. Di ko ituturo pag hindi. Guys, ulit ha. Sa mga replay, guys, sa mga naghahanap ng replay, nandito sa red app. Ito ang red app ko, guys. May X. Okay, ito yung red app ko, guys. Thank you, Clippers. Guys, sa mga coins nga dyan, mag-send ka kayo ng heart me. Naghahabol ako ng heart me, guys, eh. Ito, guys, ang mga replay. Dito yung mapapanood yung replay. Okay, replays. Tapos, sa mga worksheet naman, nasa ayan. Ito, guys, andito yung mga worksheet ko. Libre lang lahat. Tapos dito, sa red app. Thank you, Thank you, guys. Asan na yung ballpen? Wala. Naka-pencil na ako, guys. Ang sakit kasi ng daliri ko pag ballpen, guys. So, nagkaganyan na, guys. Ang sakit. Thank you, Marjorie. Guys, ulit ha. Dito nyo mapapanood yung replay. Tapos, dito nyo makukuha yung mga worksheet ko. Okay? Okay, number 32 tayo, guys. A car travels 180 kilometers daw. Okay? 60 kilometers per hour yung bilis. Thank you, Shadow. And 120 kilometers at 40 kilometers per hour. Okay, long method tayo dito, guys, ha? Long method tayo. Kasi hindi applicable yung shortcut sa lahat ng pagkakataon. Okay? Pag ginawa nyo to, actually, tama naman eh. Maging 100 over 2 is equal to 50. Pero hindi kasi yan applicable sa lahat ng question, okay? Tama yung 50 na sagot, pero hindi ganun yung solution. Pag average speed kasi, guys, average speed, it is total distance divided by our total time. Okay? Total distance meaning,
etong distance 1 natin at saka distance 2, ipag-a-add nyo lang yan. Okay? So, yung total distance natin would be 180 plus 120. Okay? Yun kasi yung total distance natin, guys. Tapos, yung total time naman natin is makukuha natin pag dinivide natin yung distance by speed. Okay? May time 1 tayo at saka time 2. Okay? Time 1 natin can be obtained by 180 na distance divided by 60. Ayan ang time 1 natin. Ang time 2 naman natin is 120 na distance divided by 40 na speed. 120 divided by 40. So, dito magiging 3. Dito rin magiging 3. Ia-add nyo lang yung dalawang yan. 3 plus 3 is equal to 6. Ito na yung total time natin. So, 300 would be divided by 6. Yan na guys. So, 300 divided by 6, ang final answer natin would become 50. So, letter A tayo guys. Okay, take note ha. Total distance, kaya add mo yung dalawang distance. Tapos, nakuha natin yung time kasi nga, ito diba? Time is distance divided by speed. Tapos, distance divided by speed. Ito yung sagot. Ito yung sagot. Siyempre, total time tayo, i-add yung dalawa. Divide guys, divide. Number 33 naman guys, what is 15 squared minus 13 squared? Ano sagot nyo guys? Pang CSE nga to guys actually pang civil service nga to guys Etong live na to guys, pang civil service to guys. Guys, ang mga gusto ng tips guys sa civil service exam, may bago akong post guys. Pwede nyo mapanood. Tapos guys, sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Okay, may dalawang solution kasi tayo dito guys. Pwedeng 225 minus 169. Okay, 15 times 15 is eto. Tapos 13 squared is eto. Pwede rin yung isang way guys. Yung isang way natin is ganito. 15 minus 13 multiplied by 15 plus 13. So, eto magiging 2 multiplied by 28. Parehas din naman yung sagot na 56. Eto din, 56 din sagot. Okay, di ba? Hindi kasi guys, eto kasi yung tamang process guys, yung long method. Kasi guys, hindi naman palagi nahuhulaan mo yung speed niya by their speed lang lang being given. Guys, meron pa akong live mamaya guys, 7:45. May live ako mamaya 7:45 guys, gabi. 40 items lang ulit mamaya. Okay, number 34 naman tayo guys. Same problems lang din yan guys. A to B to C, diba? Tapos 4 days kay A, 6 days kay B, at saka 12 days kay C. Gawin nyo lang fractions. 1 over 4 plus 1 over 6 plus 1 all over 12. Gawin nyo lang fractions to guys. You know, ayan siya, diba? Tapos eto, andito siya. Tapos eto naman, andito siya. Diba? Tapos, i-divide mo lang yan. Ay, ikukan mo, kunin mo LCD. Okay? Hindi guys, hindi same pag plus. Difference of two squares kasi dito. Thank you, Kaori. Eto guys, ang LCD nila is 12, diba? 12 ang LCD nila. Okay? Take note, ang LCM and LCD is the same. Okay? Equal lang sila. Yung LCM is for whole numbers, yung LCD is for fractions. Okay? So, 12 sila. 12 ang LCD. Oh guys, yung replay dito nyo mapapanood. Ngayon, 12 divided by 4 is 3, times 1 is 3. Plus 12 divided by 6 is 2, times 1 is 2. Plus 12 times 12, 12 divided by 12 is 1, times 1 is 1 pa rin. So, magiging 6 all over 12. Tapos sabi ko nga sa inyo guys, ire-reciprocal nyo dapat to. Kasi nga, di ba, binaliktad nyo kanina. Eto, nilagay nyo sa baba. Eto rin, nilagay nyo sa baba. Eto rin, nilagay nyo dito sa baba. Kaya ngayon, yung sagot nyo dito, babalik ta rin natin. So, ang sagot natin would become 12 all over 6 or 2 ang magiging sagot natin. So, letter A. Tama kayo guys, letter A.
You got number 33 wrong. Ano ba ang tamang sagot? Ano bang tamang sagot? I'll wait. Okay, number 35 na tayo, guys. Yung number daw natin, nag-increase siya ng 40%. Okay? Tapos, biglang nag-decrease ulit siya ng 20%. Ganito lang yan, guys, ha. Pag ganito, take note, wait lang, ha. Paano ko ba i-word to? Ang basis palagi natin, pag fraction ay percentages pala is 100%. Okay? Yung number palagi natin is 100%. Okay? Yung 100%, dadagdagan mo siya ng 40%. Okay? Tapos, yung 100% naman, babawasan mo siya ng 20%. Kasi nga, increase yung 40% kaya plus, decrease yung 20% kaya minus. Okay? 100% plus 40% is 140%. Tapos 100% minus 20% is 80%. Yan na. Gagawin mo lang decimal yung lahat yan. Gagawin mo lang decimal. Okay, gagawin mong decimal ha. Ito, yung 140% is the same as 1.4 multiplied by 0.8. Decimal neto is eto, decimal neto is eto. So, 2 carry 3, 112. Ayan na. I-compare mo na lang yung difference. Yung 1.12 divides 112%. Tapos, nagsimula tayo sa 100%. Anong pinagbago nila? Di ba tumaas siya ng 12%? Ayun na yung sagot. Ginawa ko lang decimal, guys. Huwag kayo malito, ha. Eto, ayan siya. Tapos eto, ayan siya. Ginawa ko lang decimal, huwag kayo malilito. Please, huwag kayo malito, please. Please, guys, huwag kayo malito. Guys, huwag kayo malito, please. Yan na, malapit na tayo sa age problem. Diyos ko naman, huwag naman. Okay, number 36, guys. Gagawin nyo lang decimal to, ha. Magiging 0.16 multiplied by 2,500. Okay, gagawin nyo lang decimal, guys. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, paka-follow naman ako, guys. Pa 90k na tayo, guys. So, 300 followers na lang. Guys, pa-follow nga, guys. Sige na, guys. So, ang gagawin nyo dito is 16 times 25 lang. Okay? 16 multiplied by 25. Okay? 400. Bilis ng utak ko. Ayun yung sagot, guys. 400. Kasi nga, di ba? May dalawang decimal place dito, tapos may dalawang extra na zero dito. Ano yung susulat? Ting, tang. Ganyan din kasi pag susulat mo yun eh. Dalawang decimal place, so dito pa din. Ayan ang sagot. Guys. Square root naman, square root. Ito yung shortcut sa square root. Sige, tuturo ko na sa inyo. Kunin nyo yan. Okay, sige, tuturo ko na nga. Diba 4,096? Okay, kukunin nyo yan. Diba 6? Eto, pwedeng maging 4, pwede rin maging 6 yung last number natin. Kasi 4 times 4 is 16, tas 6 times 6 is 36. Okay. Tapos, kukunin mo yung pinakamalapit na perfect square pero mas mababa sa 40. Diba ang pinakamalapit na perfect square pero mas mababa sa 40 is 36? 6 dito, 6 dito. Ngayon, kukunin mo yung next number dito, which is 7. Okay? 6 multiplied by 7 is 42. Mas malaki to kesa dito, kaya yung square root niyan is eto. 64 tayo dito, guys. Lo, 64 yan, guys. Wait lang ha, ipoprove ko lang kung tama ba ako. Oh, mali ba ako? Ay, tama. Wait lang ha, 6 na. 8. Diba? 64? Diba? Diba yung 6? Kunin mo yung last number niya, 7. Next number sa kanya. Diba yung 6, susunod sa kanya is 7. I-multiply mo lang. 6 times 7 is 42. Kung mas mataas yung product natin kaysa sa first 2 digits dito, mas maliit na number yung kukunin nyo. Okay?
Okay, magbigay kayo ng perfect square. I-demo ko ulit. Magbigay kayo. Kahit ano. Di ba? Kuha ninyo yung calculator nyo. Ganto, kuha kayo calculator. Kuha ninyo yung calculator. Ganto. Kuha ninyo yung calculator nyo. Mag-multiply kayo. Halimbawa sana, 92 times 92. Yung sagot dito, ibigay nyo sa akin. Huhulaan ko yung square root niya. Sige. Ito i-explain ko na mabuti. 7921. Sige. 7921. Yung last number nito is either 1 or either 9. Okay? Pinakamalapit na perfect square dito, pero mas mababa sa 79 is 64, di ba? So, either 81 yan or 89. Kunin mo yung next number nito. 9. Plus 8 times 9 is 72. Kaya yung square root nito is 89. Okay? 89. Kasi nga, di ba, 1 times 1 times 1 is 1. 9 times 9 is 81. O, last number neto is 1, last number niya 1, last number din dito yung 1. Yan nga guys, so, 9 times 9 is 81. Yung last number niya is 1, last number neto is 1. 1 times 1 is 1. Guys, low. Guys, may video ko nyan dito sa TikTok ha. Di nyo napanood. Ayan o. 30k views. Nasa red up ko din. Okay, number 38 tayo. Ito would become 36 divided by 3. Okay? 9 squared is 81 minus 36 divided by 3, it is 12. 81 minus 12 is 69. So, 69 ang sagot natin. Okay. Okay. Ito, ratio ulit. Ratio ulit. A to B to C. Okay. Si A, 4. Kung ano yung maunang classification, sa kanya yung maunang number. Si B naman, 7. Si C naman is 9. Okay? Okay. Ngayon, total daw nila yung 400. So, total value tayo dito. Total value natin would be 400. Okay? Ngayon, kung may total value tayo, kailangan natin ng total ratio. Total ratio, i-add nyo lang lahat yan. Ipa-plus nyo lang. Okay? Magiging sagot is ito. 20, di ba? Pag pinag-plus mo lahat yan. Ngayon, total value natin na 400, i-divide natin sa total ratio na 20. Sagot natin 20. Ito na yung basis natin. By basis, we mean that yung 20 ang imumultiply natin sa value ng hinahanap, which is C, di ba? Ito yung value ni C. So, yung 20 na basis, imumultiply mo sa C na 9, it would become 180. Good job, guys. Letter D magiging sagot natin dito. Guys, sa mga naghanap ng replay, dito nyo mapapanood yung replay, okay? Sa red up. Ay, ba't mali? Ba't ArcsDev? ArcsDev, hindi yan. Ito yung red up ko, guys. Okay, ito yung red up, guys. Dito nyo mapapanood yung replay. Ipopost ko mamaya. Ipopost ko mamaya yung replay dito. Guys, mag-follow na yun. Hindi pa nagpa-follow, guys. Pa 90k na tayo, guys. Thank you, guys. Thank you. Anong red up? Di ko kasi pwede sabihin, guys. Mababa na ako, guys. Mare-restrict na naman ako. Ano yung next number natin, guys? Anong sagot sa number 40? Anong sagot sa number 40, guys? Go! Anong sagot sa number 40? It's me, Jennifer. Thank you. Ang pattern dyan, guys, is ganito. Ang pattern dito, di ba, 5, naging 14, naging 41, naging 122. Next number ang hinahanap. Take note, guys, para mapunta sa 14, it is multiplied by 3 minus 1. Okay? 14 papuntang 41 is times 3 minus 1 lang ulit. Dito rin, times 3 minus 1. So, next number natin is times 3 minus 1 lang din. Okay? 122 times 3 is 366. Minus 1 is 365. Ayan na, guys.
Dapat ma-recognize nyo lang yung pattern, guys. Okay? Kailangan nyo lang ma-recognize yung pattern. O, yun na ang exciting, guys. Age problem na tayo. Agay. Ang dami age problem, 5. Dapat isa lang eh. Kaya, pag age problem, guys, ganito. Drawing kayo table. Okay, drawing kayo table. Ngayon, yung now, tapos in 8 years. Yung 8 years kasi plus 8 tayo dyan. Kasi nga 8 years into the future. Plus 8. Okay, 8 years sa future. Ngayon, kung sino yung mas bata sa age problem, siya yung magiging X natin. In this case, yung son. Si father is 3 times na mas matanda sa anak niya. 3 times. Kaya 3x kasi nga 3 times na mas matanda yung tatay niya sa anak niya. Ngayon, in 8 years daw, so yung x na yan, dadagdagan mo ng plus 8. Okay? X plus 8 at saka 3x plus 8. Okay? Tapos, he will be twice as old. Yung twice, guys, take note, imumultiply nyo siya sa age ng mas bata. Okay, sa mas bata nyo i-multiply, eto. Ayan. Okay, magiging ganito ha. Twice meaning yan 2 beses, di ba? So, 2 multiplied by x plus 8 is equal to 3x plus 8. Okay. Distributive property na lang yan. 2 times x is 2x plus 2 times 8 is 16 is equal to 3x plus 8. Okay? Ngayon, magta-transpose tayo dito. Eto, ililipat mo dito. Take note, kung positive siya dito, sa kabila, it would become negative, di ba? Tapos, yung positive 8 dito, ita-transpose natin dito sa kabila. Yung 16, plus 8 dito, pag naka-transpose, it is minus 8. Is equal to 3x minus 2x. Baliktarin mo lang yung sign. So, yung x natin would become 8. So, yung anak niya pala is 8 years old. Kasi nga, x is equal to 8. X natin is yung anak. So, 3x is 3 multiplied by 8 lang. Ang age ng anak niya ngayon is, syempre, ng tatay pala is 24. Ayun na guys. Mga ganyan naman naganak, 16. Pero yan yung tamang sagot guys, 24. Okay? Eto naman, may ratio pa dito. Diyos ko po, ratio. Eto guys, pag ratio, huwag kayo matatakot sa ratio guys. Okay? Same process lang din. Yung 3 at saka 1, lalagyan mo lang ng x. Okay? 3x at saka x lang. Or 1x, kung trip mo lagyan ng 1x talaga, edi pwede naman. Okay, take note eto, gagawin mo lang 3x and 1x. Okay, pwede rin x kung trip mo talaga. Naulit na. In 4 years ulit. So, meaning yan, plus 4, but plus 41? Plus 4 lang yan, guys. Okay, plus 4 lang yan siya. Okay? Yung 3x, lalagyan mo ng plus 4. Tapos, yung x naman, lalagyan mo lang din ng plus 4. Okay. Ngayon, ganito gagawin mo dyan. 3x plus 4 all over x plus 4 is equal to 5 over 2. Ayan siya, pumunta dito. Okay? Eto, naging 3x, naging 1x. Okay? Yung 4 years dito, idadagdag mo lang siya dito. Okay? Ngayon, cross multiplication to guys. Eto yung multiply mo dito, eto yung multiply mo dito. Okay, malilito ah. Yung 2, imumultiply mo sa 3x plus 4. Tapos, yung 5, imumultiply mo siya sa x plus 4. Ayan na. Ayan na guys. So, 2 times 3x is 6x plus 2 times 4 is 8. 5 times x is 5x plus 5 times 4 is 20. Okay? Okay. Ngayon, transpose lang ulit dito. 6x, yung positive 5x magiging negative 5x. 20, yung positive 8 magiging negative 8. Magiging x is equal to 12. Take note guys, dito tayo magbe-base ha. Dito tayo magbe-base. Siyempre, mas matanda yung nanay.
kung yung x natin is 12, yung nanay natin is 3 times 12. So, 3 multiplied by 12, ang nanay niya pala is 36 years old. Wow, lupit! Ang lupit ko! Ang lupit ko dun, guys. Wow, wow. Guys, mag-follow na. Hindi pa nagpa-follow. May live tayo ulit mamaya. May live ulit tayo mamaya, guys. Okay? May live ulit tayo mamayang gabi. 7:45. Eto din, guys. Same process din dito. Kung may ratio kayo, lalagyan nyo lang ng x yan. Okay? 2x and 3x. Take note, ha? Kung sino yung mas maliit dito, syempre mas bata. 'Di ba? Kung sino yung mas maliit yung part sa ratio, siya yung mas bata. Kung yung sino yung mas malaki, mas matanda. Okay? Ayan na. Isusulat ko lang, ha. So, 2x at saka 3x. Same process din sa mga ginawa ko dito. In 6 years ulit. So, plus 6 tayo dito. So, plus 6. Yung 2x, dadagdagan mo lang ng plus 6. Yung 3x lang din, dadagdagan mo lang ulit ng plus 6. Okay, dito na nagkakaiba. Dito kasi, sum daw. Sum. Meaning nun, pag pinagsama natin yung age nilang dalawa. So, eto, at saka eto, pag pinagsama daw natin, ang sum is 62. Sum ha? Sum. So, 2x plus 6 plus 3x plus 6 is equal to 62. Okay? Okay. Pinag-plus ko lang kasi nga sum. Sum is addition. Eto plus eto would become 62, di ba? So, 2x plus 3x is 5x plus 6 plus 6 is 12 is equal to 62. Transpose lang ulit tayo, guys. Eto, ililipat mo dito. So, it would become 5x is equal to 62 minus 12. 5x is equal to 50. Para matira si x, divide both sides by 5. Cancel out. X would become 50 divided by 5, it is 10. So, yung mas bata, take note ha, yung x natin is equal to 10 ha. 10. Eto mga to is 2x, so 20. 3x, so 30. So, letter C. Guys, nagagets nyo na ba yung age problem, guys? Guys, good job ha kung nagagets nyo na yung age problem natin. Guys, nagagets nyo na ba yung age problem? Gagaling nyo naman, ang bibilis nyo matuto. Good job, guys. Guys, sobrang proud ako sa inyo, guys, ha. Mamaya ulit, may age problem ulit tayo mamaya. Nakakalito lang yan, guys, pero hindi nakakalito yan. Kasi nga, bago pa lang sa inyo yung idea. Pero guys, tingnan nyo, pag na-practice nyo ng konti, malulupit na din kayo. Okay. Eto, basic na lang to, guys. Sa number 44, basic na lang to. Wala nang plus-plus dito. Eto lang. Yung father is 3 times na mas matanda sa anak niya. Sabi ko nga, guys, di ba yung son, siya yung magiging ex palagi. Kasi mas bata naman yung anak niya kaysa yung tatay niya. Okay? Ngayon, yung father natin is 3 times na mas matanda sa anak niya. Kaya, 3x. Ulit. Sum ulit to. Sum. Take note ha, wala nang years dito. So, direkta na tayong magpa-plus. Okay, magdirekta na tayong magpa-plus. Kasi wala nang years dito. So, x plus 3x would become 80, di ba? Okay? Take note, may 1 palagi dyan, di lang sinusulat. So, 1x plus 3x is 4x is equal to 80. Divide both sides by 4 so we can have x. Ang x natin is 20 years old. Okay, son is 20 years old. Si father ngayon is 60 years old. Kasi nga, 3 multiplied by 20. Gagaling! Gagaling. Good job, guys. Ay, muntik na nahulog phone ko. Guys, sa mga hindi pa nag-follow, guys, mag-follow na kayo, guys. Malapit na tayo magna 90k na tayo, guys. 100 na lang na follows. Guys, i-follow nyo na ako, guys. Magla-live din ako mamayang gabi. Oh, thank you, guys, ha. Guys, sa mga na-replace pala, sa replace, dito nyo mapapanood, ha. Replace is nasa red up. Okay, red up is ayan. Okay, dito nyo mapapanood yung replay ng live na to. Dito sa red up. Bawal kasi sabihin, guys, yung red up. Ito na lang. Oh, guys, i-upload ko to mamaya after ko ma-download. Kasi ida-download pa tong live, eh.
Dito nyo mapapanood guys ha, sa red app, ito yung pangalan. Madami na ding mga videos dyan guys na mga replays ng live. Okay? Okay, sa number 45 naman guys. A woman is 4 times as old as her niece. Okay? Si niece daw ang magiging ex natin. Kasi nga mas bata yung niece kesa kay woman. Okay? Si woman, syempre 4x yan. Kasi nga, 4 times siya na mas matanda. Okay, ayan na. In 10 years daw. Meaning, in 10 years, so plus 10 ang ilalagay natin dito. So, x, dadagdagan mo ng plus 10. Yung 4x, dadagdagan mo lang din ng plus 10. Take note, yung twice dito ang imumultiply natin sa mas bata. Okay, always sa mas bata ha. Twice or 2 times. Okay, 2 multiplied by x plus 10 is equal to 4x plus 10. Okay? Distributive property lang ulit to. 2 times x is 2x plus 2 times 10 is 20. 4x plus 10. Combine like terms lang tayo dito. Yung 2x ililipat natin dito, yung positive 10 ililipat natin dito. Take note, mag-iiba ng sign yan ha. Yung positive magiging negative, tapos yung positive din magiging negative. So it would become 10 is equal to 2x, divide both sides by 2. Yung niece natin would be 5 years old. Okay, si niece natin would be 5 years old. Si woman naman is 4 multiplied by the age of the niece na 5. The woman is 20 years old. So 20 years old yung woman. Okay guys, mamayang gabi ulit. May live tayo mamayang gabi. Ulit guys, dito nyo mapapanood yung replay. Tapos sa mga gusto ng worksheet, nasa Blue App. Blue App is, eto. Ayan, eto yung Blue App natin guys. Guys, mamayang gabi 7:45 tayo. Tapos 40 items lang tayo ulit. Okay? 7:45 PM mamayang gabi, tapos 40 items tayo ulit. Guys, thank you. Sana may natutunan kayo. Ulit guys ha, dito nyo mapapanood yung replay. Tapos dito nyo makukuha yung mga worksheets ko. Dito nyo makukuha yung worksheets, dito nyo makita yung replay. Okay guys, thank you sa mga nanood guys. Out muna ako guys, kasi matutulog pa ako guys. Antok pa ako guys eh. Guys, sobrang thank you ha. Sa mga hindi pa nag-follow, mag-follow na kayo guys. Kasi magla-live ko kayo mamaya. Guys, thank you guys. GG's guys. Sobrang thank you. Ang dami niyong nanood ngayon. Thank you guys. GG's.